Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kinauukulan, ako po ay naglalahad sa inyo ng nangyari sa akin. Ako po ay nagpunta at humingi ng tulong sa Tingog San Carlos City, Pangasinan. Pero ang ginawa po sa akin, matapos akong interviewin, ako po ay binigyan ng payout na papel na may halagang 2,000. Pero nilagyan po nila na ang dapat na payout ko ay November 28. November 28 po. Ganun katagal. Nung magpunta ako ron sa kanila ay November 7. Pero ang payout ko ay November 28. Doon para po sa Dagupan. Ang nangyari, bago po dumating ang payout ko ng November 28, ako po ay nagkaroon ng sakit. Ako po ay hindi makaihi ng taong 28 na yun. Kaya ako hindi nakarating ng Dagupan. Kaya hindi ko po nakuha yung payout na 2,000. Ngayon, palibhasa, may nakakabit pong karayom sa akin. May tubo, may hose. Doon ako umiihi. May plastic bag na sumasalo sa ihi ko. Napakasakit po. Kayo na ang magkaroon ng karayom sa inyo. Sa inyong pagkatao. Hindi ba kayo masasaktan? Kaya hindi po ako may makapunta ng Dagupan. Nagpunta po kami sa Tingog, Malasiki. Sa Tingog, Malasiki, lahat po ng papel ko ay tinanong nila bago po nabigyan ako ng number na 38 o 33. Pinababalik po ako kasi wala daw pong cash. Ngayon, wala po akong tawag. Kaya ang ginawa ko, nagpunta ako ng 16 ng December. Nung may interview po ako doon sa Tingog, Malasiki ay 1 ng December. Kaya nung 16, nagpunta po ako. Pagdating ko doon, lahat po ng DSWD na nakadestino sa Malasiki ay wala po. Pagkatapos may tumawag sa security sa Malasiki. Yung security ng DSWD ng Malasiki, may tumawag doon na sabi pumunta kami ng Dagupan. Napilitan akong ibiyahe ng Dagupan. Ngayon, nung magpunta kami, wala naman palang ibibigay. Ganon kalupit ang mundo na ginawa sa akin ng DSWD. May tubo ako sa ari ko, sa ko, sa aking pagkatao. Napakasakit. Umiihi ako sa hose, sa plastic bag na binigay po sa bulingit. Sa bulingit po ako kinabitan ng tubo na yon. Tapos pagdating namin ng Dagupan, sasabihin sa akin na wala raw silang cash. At pagkatapos tatawagan daw po nila uli ako. At sa pagtinawagan daw nila ako, nagbigay sila ng papel na nakalagay doon, magdala po uli ako ng medical certificate at saka po ID ko ng national ID. Kasi malabo daw po yung ID ko ng senior at kailangan daw po iyon kasi expire na raw po yung aking papel. Pero yung 2,000 na dapat na para sa akin, hindi ko po nakuha. Ang totoo, 2 kaming nagpunta ron, pareho kaming pinapunta ng Dagupan. Pero hindi ko alam kung ano nangyari na ron sa nakasabay ko. Kaya kasi ako hanggang ngayon wala pang tawag. Ngayon, ako ay naghihintay sapagkat ako nung panahon na manggaling kami doon sa Malasiki, Tingog, nagpadala po ako
sa bulingit upang matanggal yung karayom na nakabit sa ano ko. Dahil masakit. Napakasakit. Palibhasa hindi sila ang nakakaranas ng ganon. Akala nila ganon lang yon. Pero ngayon po, sinasabi ko sa inyo ang totoo. May papeles ako na talagang nagkinabitan ako ng karayom sa ano ko doon sa may bulingit. Kaya kayo na po ang bahalang umunawa at umintindi kung ano man po. Kayo na pong bahala. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa mga kinauukulan. Sana makita nyo ang video kong ito. Kung halimbawa 10 tao ang hindi nabigyan doon sa payout na 2,000, hindi po ba? Sa 10 tao, 10 milyon, di po ba? 10,000 pong halaga nun. Di sinong nakinabang? Yung pong DSWD po ng Malasiki sa Tingog, Malasiki. Sana maintindihan yun. Sana marinig nga po ito ng mahal na Presidente Marcos, Bongbong Marcos, para malaman niya at maobserbahan ang ginagawa ngayon ng mga DSWD. Samantalang yung ibinibigay na tulong po ay nagmumula po kay Ma'am Rochelle Baby Arenas. Ako'y nagpapasalamat kay Ma'am Rochelle Baby Arenas na nagbibigay ng tulong na ganon sa tao. Pero, ang DSWD po, kung sa kanilang gagaling ang perang yon, lalo na sila magmamaramot. Hindi na kanila yung perang yun eh. Nanggagaling na po yun kay Ma'am Rochelle Baby Arenas. Ipinagdadamot pa nila. Hindi naman kanila. Mga DSWD sila. Sila yung nautusan para bigay ng tulong na nagmumula kay Ma'am Rochelle Baby Arenas. Pero ambis sa tulungan nila, lalo pa nilang ginigipit. Sana po marinig ito Ma'am Rochelle Baby Arenas. Sana malaman niya na ganito ang ginagawa sa amin na mga humihingi ng tulong sa Tingog San Carlos at sa Tingog Sang Malasiki. Sana maintindihan niyo po ako. Samantalang nung magpupunta kami ng Malasiki sa mismong ni Ma'am Rochelle Baby Arenas, sa kanyang farm, wala pong nagiging ganitong sitwasyon. Nabibigyan po lahat ang nagmumula sa kanya. Pero ngayon, pinipili po ng mga nag-ano sa Tingog San Carlos, pag walang kasamang kapitan, walang kasamang yung pinaka ng kapitan, ganun ang gagawin nila. Hindi ka pa gaanong papansinin. Ngayon, ang kwekwentuhan nila yung kakilala nila na katapos nagbibigay po ng 20,000, nagbibigay po ng 10,000, samantalang sa amin 2,000 lang. 7 ako ng November nagpunta. Pabibigyan ako ng payout. 28 po ng November. Kaya yon, inabot po ako. Nagkaroon ako ng, hindi po ako makaihi, dinala ako sa bulingit. Kinabitan ako ng tubo sa ko. Pero pagdating sa kanila, in-interview lahat ang mga papel ko. Pagkatapos, wala man silang naibigay dahil wala raw po cash. Kayo na po ang bahala. Kung sino man pang makarinig at makapanood ng video kong ito, kayo na po ang bahala umunawa sa akin. Paumanhin po ang hiningi ko. Kayo na pong bahala. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Marami pong salamat.